Gandang umaga mga kabayaning Pilipino, no? Magkomento lang po tayo. Magbigay lang po tayo ng komento at reactions doon sa sinasabi ni Senator Tito Soto about doon sa legal luminary, no? Na sinasabi niya nung naglabas ng decision ang Supreme Court about sa impeachment na complaint na pinahil ng Kamara against BP Sara. So sabi kasi ng Senado sabi kasi ng Supreme Court that the impeachment complaint is unconstitutional, null and void. So ibig sabihin wala po siyang bisa, no? So nagbigay ng komento o reaction si Senator Tito Soto about doon sa sinasabi niyang legal luminary, na may karapatan ang Senado to continue the trial. That is as per advice, no, sa advisor niya na isang legal expert. Sabi niya there is an illegal luminary procedures where the impeachment complaint of the Vice President will continue, no, sa Senado. Then at the same time, ganun din yung sinabi ni Bam Aquino. So dito mo malalaman na even though, no, na matagal na silang senador, tayo as an ordinary Filipino citizens, we know about the process of the impeachment complaint. So sila, gawa nga ng senador, ang gusto nila bawat salita na lumalabas sa bunganga nila ay tama. So they are not, gusto nilang i-twist yung katotohanan about sa tamang proseso ng impeachment complaint, kasi gusto nilang lituhin, i-manipulate yung mindsets or yung utak ng mga Pilipino, mga maralitang Pilipino, na gusto nila palabasin na mas ano pa sila, no, na mas mahusay pa sila o magaling pa sila sa mga hukom sa Korte Suprema. So itong dalawang senador na to, I think kung ang Korte Suprema ba ay pwedeng maglabas ng order to contempt, no, if those persons who are not abide, no, sumusunod sa order ng nakakataas. Pag once meron na po kasing final, kasi yung decision kasi ng Supreme Court, that is an executory and final. So ibig sabihin hindi na yan pwedeng questionin pa, although pwede kayong mag-file ng but once na the decisions of the Supreme Court, no, ng katastasang hukuman ay naglabas na sila, that is a final executory na. So itong mga senador, no, so ang lang kasi doon, with all due respect, Senator Tito Soto and then Senator Bam Aquino, no. Ito si Bam, tinulungan pa to ng Iglesia ni Cristo para manalo, para makabalik as a Senate, Pero pasalamat na lang talaga kayo at si Digong ay nadala na sa ICC, kasi kung nagkataon na natapos lang yung eleksyon tapos andyan pa si former President Duterte, hindi kayo mananalo as a senador, no? Lalo na to si Tito Soto. Ano bang naano ninyo na-contribute ninyo as a senador, no? Matagal na kayong senador pero wala pa rin kayong wala mga pinagbabago sa mga ninyo. Si Aquino, ito si Bam Aquino, hindi ka naman ang as an author, no, doon sa pre-tuitions for tertiary educations. Hindi naman ikaw ang nag-aano talaga doon, kundi si former President Duterte. Kasi sabi niya, mas maigi maghanap talaga tayo ng pondo para magkaroon po ng katuparan yung mga pangako ng gobyerno para sa tao na magkaroon ng pre-educations. So but ikaw lang yung nag-sponsor about doon sa but the same time matagal
sa panahon nga ng pinsan mo sa former president na Benigno Aquino, kay Panot, hindi nga na-approve yun eh. But pagdating kay President Duterte, talagang nagsumikap yung matanda para magkaroon ng free educations ang lahat ng mga maralitang Pilipino. Kasi alam naman natin dito sa bansa, sa Pilipinas, talagang ang mamahal ng mga tuition dito, lalo na sa private school. So talagang ginawa ng paraan. So balik tayo. Balik tayo doon sa issue about sa unconstitutional, no? Yung pagdeklara sa impeachment complaint kay BP Sara. So, yun po ang sinabi ng Korte Suprema, bakit kailangan pa nating questionin? Although ito ding dalawang senador na to, pag-aralan nyo kasi ng maayos. Kaya nga inano ng Korte Suprema na dineclare na as unconstitutional because of that there is 3 impeachment complaint na nauna pa before yung last na pinail ng Kamara. Alam naman natin that is politically persecuted. Persecutions yung ganun. Gawa ng, alam nila na malakas si BP Sara sa darating na 2028 as a presidential contender, no? Kaya talagang gumawa sila ng so naglabas na nga ng notice, no, of yung Commissions on Audit na talagang walang nilabag na ang Vice President. In fact, nangunguna pa na malinis na ahensya sa lahat ng gobyerno. Talagang maayos yung pamamalakad ng Office of the Vice President. Kaya wala silang nakikitang anomalya doon. So ito lang, dito lang sa dalawang senador na ito na parang hindi nila kayang tanggapin. Dapat sana pag-aralan din nila muna bago din sila puputak-putak. Ito si Tito Soto, kaya nga niriman binalik dahil gawa nga ng may 3 pang nauna. Sir, yun po yung dahilan. Pag-aralan mo, sir, huwag mo pong manipulahin ang mga utak ng mga Pilipino. Di porket kami mga ordinaryong Pilipino, sabihin mo, baka inisip mo wala kami mga pinag-aaralan, wala kaming alam sa batas. Doon po kayo nagkakamali, sir. No? Kaya tayo mga kabayaning Pilipino, manatili po tayong magmasid. No? Unawain po natin, obserbaran yung mga nangyayari sa paligid natin about sa politics, no? Sa politika ng ating bansa. So hanggang dito na lang po mga kabayaning Pilipino. Maraming salamat po, boss.